Gusto ko lang mag-share ng thoughts ko about dun sa The Magician Twin ni C.S. Lewis. Dito inalintulad niya yung science sa magic, and he warned us na kahit powerful tool ang science para maintindihan ang mundo, delikado ito kapag itinuring natin sagot sa lahat ng bagay. Sabi ni Lewis, parehong goal ng science at magic i-control o i-manipulate ang nature para makuha ang gusto ng tao. Pero ang kinakatakot niya ay yung tinatawag na scientism, kung saan sobrang tiwala tayo sa science to the point na nawala na yung moralidad. Katulad ng mga Asian magician na gustong baguhin ang reality, pwede rin daw magresulta sa operasyon ng tao kapag hindi maayos na ginamit ang science. Kung i-relate natin sa ngayon, sobrang relevant pa rin ng warning ni Lewis. Technologies like AI, genetic engineering, and surveillance may malaking potential, pero may dalang ethical concerns. Kulang tamang gabay, baka magamit mga ito sa pagkontrol at pagsamantalahan ang tao instead na paglingkuran. Ang point ni Lewis. Ano nga ba ang point ni Lewis? Kailangan may balance ang science at morality. Hindi porke kaya natin gawin, ibig sabihin tama na agad. Dapat lagi natin itanong kung dapat ba talaga. Habang nagpo-process sa technology, dapat laging nasa isip natin ang values na nagpapatakbo sa atin. Isa pang solid na punto na sinabi ni Lewis ay yung danger ng pag-aakala na kayang sagutin ng science lahat. Hindi lang yung tungkol sa physical world, pero pati na rin yung moral at spiritual aspect ng buhay. Kapag masyado tayong mag-rely sa science, parang nawawalan na yung appreciation natin para sa malalim na tanong tulad ng purpose, meaning, at kung ano yung tama sa mali. Oo, kaya ng science na ipaliwanag kung paano gumagana ang mundo, pero hindi niya masasagot kung bakit tayo nandito at kung ano ang dapat nating gawin. Dito pumasok yung reminder ni Lewis na ang tunay na progreso ay hindi lang sa pag-usbong ng teknolohiya, pero sa kung paano natin mapapanatili yung goodness at dignity ng tao habang lumalawak ang kaalaman natin. Ayun lang po at maraming salamat.